mga ka-farmlat, ayan, so sanin na sa mabuti po kayong lahat. And sa mga ka-farmlat natin dyan na naghahanap ng affordable farmlat na accessible puntahan, ayan, so tama-tama itong mga ka-farmlat. So from National Highway, nag-drive lang po tayo ng almost 4 to 5 minutes going dito sa property, ano. And mula dito sa Barangay Road, 15 meters lang po yung property. Ano. Ayan, so from National Highway, so all cemented po yung daraanan natin. And kaya accessible po ito puntahan. So, bye-bye natin mga ka-farmlands. Bali ito po yung road right of way niya. Going sa property, ano. So, pasok naman po ang 4 wheels dito. And may arrangement naman na daw po yung may-ari nito sa right of way, ano. So, yun din yung aalamin natin. And bali, from Barangay Road, so almost 15 meters lang po going dito sa property. Napakalapit. And ang size po nito mga ka-farmlat is 2.1 hectare. And napakamura lang po nito. And ang maganda niyan, TCD title to mga ka-farmlat and a live seller, kaya clean title po ito. And ito na yung kasama, tol. Ito, kabila, dala pa. Hindi na. Left and right yan. Dito lang yung madamo sa ibabaw. Okay. So, panalo to mga ka-farmlat. Yan, halos nyugan po ito. Oo, ganda. So, from Barangay Road, slight hilly lang po ito mga ka-farmlat. And accessible naman siya kahit all this na kasi hindi naman matarik yung lugar. So, slight hilly lang yan. Yung portion na yan. Ayan. Kaya, best to mga ka-farmlat for farming, ano, kung naghahanap ka ng retirement place. So, pwede. Marami kang pwedeng gawin dito. So, aside dun sa namumunga ng nyog, yung mga boundaries niyan, pwede upang taniman ng fruit-bearing trees ng cacao santol, lansones, rambutan. So, marami ka pang pwede gawin sa property. So, ito lang yung portion na medyo madumi na medyo madumi. So, mapuno pa. Kulang lang sa linis. So, mabilis lang yung mga ka-farmlat. Yun ang maganda dito. Halos kababaan pa ng nyug sa portion na to. Ayan. So, panalo to mga ka-farmlat. Oo. So, maganda dito mga ka-farmlat. May generated income yung property, ano, every 45 days. Kasi may puno ng nyog. And so, dahil mura yung property, pwede mong i-clearing yan if ever. So, halos kalahati na ng investment mo yung babalik. And, pwede naman natin taniman ng panibago na lang. Yung kulit. Ano? So, cycle ang mga ka-farmlat. Ayan. Pero sayang kung i-clearing kasi dami, oo. Nakakailang ano daw to, tol? 1,500 to 2,000 kada 45 days. Kaso ngayon, hindi pa masyado mahina makakunti ang bunga. Lahat naman halos mahina ang bunga. Oo, medyo mahina talaga ang bunga ng nyug ngayon. Kasi ang bunga ng nyug mga ka-farmlat, may buwan din yan. Ano? So may panahon din ng taglakas or taghina na. So 1,000 to 1,500 ka po ng nyug every harvest. So magkano yun sa pera kung ibebenta? Pag sa ngayon, di aabot ng mga 40,000 yun. 40 to 30,000. Pag sa ngayon, kasi mahal ngayon yung mahal ngayon ang nyug. Oo, possible. Kasi last time, murang lukad. Yung property na nabili ng buyer, so ako yung pinag-handle, 1,000 kabuo, 1,000 kilo din yata. So, 1,000, parang 1,000 kabuo. Ngayon, ang kontra ay 85 ang kilo. Umabot ng 32,000. Ang nyug ngayon ay, ang buo ngayon ay ang kilo ay 37 to 38. Kano kamahal yun? Oo. Mataas nga ngayon ang kilo ng ng lukad kasi tingnan mo naman yung nyug bro. bihira ang nyug ngayon. Kadaming nyug. Kung gaano katindi ang pagkasunod-sunod ng nyug. Pag nilinisan mo yan, kitang-kita mo lahat yan. Panalo. So dito mga ka-farmlat, yung structure ng lupa niya, from Barangay Road, slight hilly and almost platted naman na sa baba. Ayan, kaya best po ito for farming. Abot saan yung property natin, tol? Nandun pa, sa pinakababa pa doon. Hanggang baba pa. May sapa ba dyan? Ano lang, yung boundary nga. Tingnan daw natin. Hindi naman natin nakabuti. Nandun, masukal masyado. Dulo na. Makaba pa to kasi 2.1 hectare. Malawak to mga ka-farmlat. Malayo na narating nito. Wala pa nga tayo sa hektarang ilikot. Oo, malayo pa to. So, yun lang mga ka-farmlat. Hindi natin mararating yung dulo niya kasi kung mapapansin nyo, medyo masukal na. The reason why kaya binebenta hindi na pumasikaso ng may-ari. So, yung may acres na yan yung boundary. Hindi. Hindi ba yun yung boundary? Hindi, sa loob yan. Loob pa yan. Dati yan sa mga magkakapatid yan. Kaya may ikis na ganyan. Dati sa magkakapatid yan. Nung naparte na, kasama na dito sa loob. Parte na yan. Bali na bubuo. Tapos na hati-hati na May sarili ng titulo.
18 hektarya sila nabubuo. Okay. Pero may separate title na, di ba? Sarili na. So, hindi lang natin mapasok yung likod mga ka-farm lahat kasi medyo madamo. Abot dito lang tayo sa bungad. Yung kung mapapansin nyo, halos puno naman po ito ng puno ng nyog. Kaya, aside sa retirement farm, so good investment din po ito kasi napakamura ng property natin. And napakalapit lang po sa National Highway. And from National Highway mga ka-farm lahat, nag-drive lang tayo ng almost 4 to 5 minutes and accessible naman pupuntahan yung property kasi from National Highway, all cemented naman po yung daraanan natin going sa property. Ayan, kaya accessible naman siya puntahan. So kahit gabi, hindi ka po maliligaw dito mga ka-farm lot. And yun nga, nabanggit ko kanina, best for farming in livestock mga ka-farm lot. So aside sa farming, pwede ka mag-alaga dito ng baka, kambing, baboy, RTL chicken, so manok panabong. Ayan, marami tayong pwedeng gawin. Babakuran lang natin yan paikot. And yun mga ka-farm lot, kung naghahanap ka ng farm investment na below 1 million, ayan, so tama-tama yun mga ka-farm lot. Kasi for only 850,000, meron ka ng 2.1 hectare farm lot. Ayan, kaya good investment po ito kasi napakamura ng property. The reason why mga ka-farm lot, kaya binibenta itong property, so may edad na po yung seller, so para ma-enjoy din naman po nila habang kaya pa And aside dun mga ka-farm lot, kung nagpaplano ka pa lang na bumili ng farm for retirement place or investment para sa family mo, so kung napanood mo itong mga ka-farm lot, so wag mo nang palampasin itong property na to kasi baka dumating yung time na if decided ka na, so wala ka nang makitang gantong presyo and ganito kagandang property na sa halagang 850,000 na napakalapit lang po sa Barangay Road. At the same time, napakalapit lang sa National Highway and napakalapit lang po sa town proper. Kasi paglabas ng National Highway, town proper ng mga ka-farm lot. Kaya ideal talaga siya for retirement farm. And yun mga ka-farm lot, kung makatagpo ka man ng farm na ganito ang presyo, baka nasa 10 to 15 minutes naman yung lalakarin mo before makarating sa property. Ang presyo po kasi ng farm lot ay nakadepende rin sa location and status ng document. So meron nga dyan, may mura, napakalayo naman. So bukod sa malayo, walang sariling right of way. Second, may problema documents, kaya maging wise din po tayo. So before tayo bumili ng property, after tripping, if decided na po kayo, so first is i-verify nyo po muna sa RD, kumuha muna kayo ng CTC or Certified True Copy ng title. Ang purpose nyan para ma-check natin kung yan ba ay na-transfer na or may annotation. So balik tayo mga ka-farm lot sa usapang investment. Ayan, so kung may pera ka-farm lot nakalagay lang sa bangko, so I suggest na ilagay mo sa property. Why? Kasi pag nilagay mo sa bangko ang pera mo, so kahit ilang years na yan, yun at yun pa din, so matatalo ka pa sa inflation rate kasi nataas ang bilihin. So every year naman po nataas talaga yan, hindi nababa. Ang advantage ng mga ka-farm lot, pag sa property mo nilagay or in-invest, ang property mo mga ka-farm lot, every year nagtataas ang value niyan. So depende pa sa location. So swerte mo kung makakuha ka ng mas mura kasi mas mataas ang chance na kumita ka ng malaki. If sa property ka nag-invest, so wala kang talo dito mga ka-farm lot. Why? Kasi aside sa naghihintay ka na mag-appreciate yung value ng property na nabili mo, kung may tanim yan tulad ng nyog, every 45 days, so meron kang income. Kaya wala kang talo dito mga ka-farm lot. Aside sa nataas ang value ng property mo, nag-i-enjoy ka pa sa pagtatanim. So marami kang pwedeng gawin dito mga ka-farm lot if meron kang property. Idea lang po mga ka-farm lot. So bali ito po yung Google location ng 2.1 hectare. Ayan. So bali sukatin lang natin yung distance niya from town proper and National Highway. Ayan. So bali ito po yung town proper ng Del Gallego, Camsur. So next na bayan lang po ito after ng Tagkawen, Quezon. And yan, so as you can see, so ito pong line na nakikita nyo, yan po yung National Highway ng from Manila going to Bicol. And ayan, so from National Highway mga ka-farm lot or town proper, papasok tayo ng Barangay Road. Ayan, so going sa property, all 3 km lang yun mga ka-farm lot from National Highway.
Sa service mga ka-farmlat, so 5 to 7 minutes drive lang po yan. Napakalapit compare sa other farmlat na hawak po namin na from National Highway. So magdadrive tayo ng 50 minutes to 1 hour. So napakahaba. And so ang good thing dito mga ka-farmlat, napakalapit lang po nito sa mismong town proper and sa National Highway. And soon malapit na rin po ito sa mismong new project ngayon na Manila Bicol Expressway. Kaya advantage ito mga ka-farmlat kung investment ang hanap mo. So mataas yung potential for investment or land banking na tinatawag. And so bali ito po yung town proper ng Del Gallego, Kamsur. And ito lang po yung town proper ng Tagkawen, Quezon. So napakalapit lang mga ka-farmlat. From Manila, approximately 7 to 8 hours drive po yan from Manila. So soon possible is half na lang if ma-develop yung new Manila Bicol Expressway. Alam ko yung TR4, Batangas to Lucena okay na. So ang next project na lang po is yung Quezon, yung TR5 na from Lucena direct po ng Albay. So yun. Yun mga ka-farmlat, napakagandang location po nito. Napakalapit lang sa national and town proper kung naghahanap ka ng retirement place or investment. Ayan, so recommended ko itong mga ka-farmlat. Mataas yung potential nitong property na ito. And ang good thing doon, all cemented po yung daraanan natin na barangay road from National Highway. So, about dito lang ang video natin ka-farmlat. And yun, kung naghahanap ka ng retirement farm or investment para sa family mo, so wag mo nang palampasin itong mga ka-farmlat. And so, i-message lang po sa Viber, WhatsApp, paki-like and follow na lang din yung YouTube channel natin mga ka-farmlat para lagi kang updated sa mga bago natin upload.